Kung gusto man ng Amerika na magkaroon ng jurisdiction kay pastor, dapat i-follow yung treaty, extradition treaty, and if that proceeding will be implemented, no, or it will be started, then we will face it. Campaign ng Amerika na sila din ang may pakana sa kanilang negosyo sa War Industrial Complex. Si pastor na damay po dyan sapagkat sa kanyang close association kay Rodrigo Kasi Duterte. gusto ng Amerika lumuhod si Digong. Yun talaga yun. Akala nila by means of panggigipit kay Pastor Kibuloy, Compromise. luluhod si Correct. Duterte. Tama. Ang alam ko si Duterte hindi lumuluhod kahit sa babae. Oh. Tapos sa kanila pa. What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin sina Dr. Lorraine, Ka Eric, Sir Jason sa Attorney Torion at marami pang iba mga kababayan. Natulas nga itong si DILG Abalos sa Senado na kung saan ay malinaw na kanyang sinabi na ang pagtugis kay Pastor Kibuloy utos di umano ng mga kano. Naku naman po. Na kung saan ay pinatotoo lamang ang winika ni Madam Maharlika na kaya tinutugis ngayon itong si Pastor Kibuloy para pambayad utang di umano ni BBM sa mga kano. Hay nako, na ipapahamak ang kapwa Pilipino para sa pansariling interes na mabayad ang mga utang ng pamilyang Marcos. Grabe naman yan. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, only search ngayon ang mga kapulisan ni Torre sa compound ng KOJC na kahit oras na ng gabi, patuloy pa rin sila sa paglusob at pagwasak ng mga establishment ng Kingdom of Jesus Christ. Kahit na dumating kahapon si Senator Bato at nakipag-usap dito nga kay Torre, tila'y wala ring silbi sapagkat ngayong oras din mismo, patuloy pa rin ang kaganapan ng dahas sa compound ng KOJC na siyang ikinatatakot ngayon ng mga taga Davao. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Lamang makalamang at makapandaya to play up with emotion. Pero Yun ang in binabanggit fairness namin. to Secretary Abalos, truthful siya. Sinabi niya itong kasong ito galing pa ng Amerika. Kaya ako sabi ko, binanggit niya yun Binanggit niya. Kaya sabi ko, hindi pala ito kaso sa Pilipinas. Binanggit niya yun. Kaso pala ito ng Amerika na kinopya pag binasa ninyo in toto, verbatim, yun din ang pinal na kaso dito sa Pilipinas. Kaya sabi ko, paminsan-minsan tumatama rin tumukong na ito. Tumama sa pagtanggap ng pangyayari. Si Abalos kasi, match na match sila ni Torre, na match ni Bongbong Marcos, 'di ba? Kasi kung ang katulad na DILG secretary ni Abalos, katulad ni Abalos, posible lang 'yan kay Bongbong Marcos, no? Kasi kay President Duterte or sa iba siguro hindi mga pwede. pangulo, hindi talaga pwede kasi ang gagaling talaga ng mga naging past DILG secretaries natin. Tama. Pero ito, yun yung level niya, 'di ba? So, babalik na naman ako doon sa ang totoong problema, si Bongbong Marcos. Sa kanya nagmumula. Marami siyang ipinasok talaga sa gobyerno na talagang hindi karapat-dapat. Yun. Ma'am, dugtong dun sa binanggit na nagpa-hostage, nagpagamit ng todo-todo si Marcos Jr. at ang kanyang gobyerno sa interes ng Amerika. Ito pong naganap na pag-freeze order ng Court of Appeals. Gamit po ang mga datos o impormasyon na pinasa sa Amerika sa kaso against kay Pastor. Hindi nila dininay po ito. At nagpapakita na itong maniobra ng US Treasury Department Office of Foreign Assets Control na humahabol sa mga foreign financing ng terrorism, the way they attack and treat Pastor Kibuloy right now, ay mukhang pinayagan din ng Department of Justice at ng Anti-Money Laundering Council. Ito din ang sapantaha ng mga abogado natin. Kaya po wag niyong sabihin na guni-guni lang, imahinasyon lang ni Pastor Kibuloy at ng Kingdom of Jesus Christ ang pagkakaroon ng isang valid na pangamba tungkol sa pangingialam ng maruming laro ng Amerika in their interventionist policy. Kasi nakikita natin ang pagkakadugtong-dugtong, ang pagtagni-tagni ng mga sirkumstansyang ito ay mahalaga po doon sa binabanggit na premise ng Kingdom of Jesus Christ, bakit nagkaroon ng desisyon si Pastor Kibuloy for self-preservation and protection and security niya sa kamay ng mapanupil at mapang-api at mapangwasak na proseso
ng paglalaro sa batas nila Mr. Marcos at ng Amerika sapagkat ito po ang mga pinanggagalingan na sirkumstansya related to it. Hindi po ito inimbento nila. At ngayon habang nag-uusap po kami, kumakalat online ang panawagan. People Power, Filipinos March to Malacanang. Join KOGC and redeem our country and unify and save the people. Kumakalat na po ito ngayon. Marami na po even sa Canada, sa Europe, sa US, and even mga OFW sa Asian region. Kumakalat pong panawagan, unify and save the people. Now, let us go to Malacanang and redeem our country and our government. I have somebody sent me a question. A colleague, no, doktor siya. Sabi niya, can you ask anyone in the panel to explain why the US is so obsessed with the capture of Pastor? Okay, ganito yan. There are many reasons. One of them is, number one, matagal na ito at hindi alam ito ng maraming taga Luzon. Noong nagkaroon ng mga pagsabog dito sa Davao, Sasa Wharf, Airport, Cathedral, no? Maraming sumabog dahil napaka-efficient po ng Davao's finest. Ito yung police ng Davao. They were able to trace hanggang sa mahuli nila yung pong nagpasabog, yung gumagawa ng mga bomba. It happens na siya po ay isang puti. Markano baga, no? Nahuli ito sa isang hotel. At talagang pinahuli ito ni Mayor Duterte. Hindi matanggap-tanggap ng Amerika na yung kanilang operator ng kaguluhan sa mundo ay nahuli sa isang hamak na munisipyo ng Davao. Ang nangyari po, Kaya tong mga galit na galit sa mga Duterte. Nalakas din mag-insulto ni FPRRD noon. Pero ngayon, ang administrasyon natin nagiging tuta na. Anyari, naipapahamak ang kapwa Pilipino na si Pastor Kibuloy para maibigay sa mga at mabayaran ang mga utang na mayroon di umano sila. Grabe naman yan. dinukot nila. Itinakas nila ito, ninakaw nila mula sa custody ng gobyerno ng Pilipinas. Yun ang unang-unang na insulto sila. Na, imagine mo, number one police of the world, nahuli ng isang hamak na police probinsya. So yun ang una. Pangalawa, hanggang ngayon masama ang loob ng Amerika na yung kanilang presidente namura ng presidente ng Pilipinas in the person of Mayor Rodrigo Duterte. Kasi wala pang nakagagawa ng ganyan. Pero, it send a very strong signal na you don't bullshit sovereign presidents of sovereign countries. So kaya nagkaroon ng dignidad yung mga presidente, lalo na ng Association of Southeast Asian Nations. That is why Duterte became the rockstar player from the Southeast Asian region. Oo. Ngayon, hindi nila mabuli si Duterte. Ang ginawa nila, inipit nila ngayon yung best friend ni Duterte sa Hawaii. On the pretext of, marami ng mga kaso-kaso. Yun, pwede naman natin i-discuss dito dahil hindi naman kaso sa Pilipinas yun eh. Hanggang sa pinatungan ng kung ano-anong kaso sa Amerika na hanggang ngayon ay hindi umuusad yung karamihan na dismiss pa. So yan ang mga rason kung bakit nanggagalaiti ang Amerika. Pangatlo, pang-apat na yata, hindi matanggap ng Amerika na ang mga Pilipino tele-evangelists in the mold of Apollo C. Kibuloy maging successful sa kanilang evangelization sa Amerika. At dahil yung kanilang evangelization kuno sa Amerika ay hanap buhay nila, at yan din ay malaking contributor doon sa tinatawag nilang National Endowment something na ek-ek ng CIA, kaya sila galit. Dahil yung racket nila napasukan ng Pilipino ng katinuan. Ng totoong pagbabalik loob sa Panginoon. Yun ang hindi nila matanggap. No? Isipin mo, tele-evangelists from a third world country became successful, able to really evangelize. No?
spread the words of the Lord. No? In its truest form. Hindi nila matanggap yan kahit lilingon sila. Primero, lilingon nila, uy, teka muna, pumasok si Manalo. Sumunod, pumasok si Soriano. Abay, mas matindi itong isa. Nagdoble, nagtriple, nag-sevenfolds. Yung membership ng KOJC. Pagkatapos, sa yaman nila, na-insulto sila sapagkat ang isang Filipino televangelist and the organization called Kingdom of Jesus Christ nakapagpakain pa ng mga naghihirap na Amerikano na hindi maasikaso ng tinamaan ng Buenas na Amerika. No? Oh. Yan ho ang mga dahilan kung bakit atat na atat, asar na asar, bangag na bangag ang Amerika kay Pastor Apollo Kibuloy at kay Rodrigo Duterte. Nagsimula nung mabisto yung kalokohan nila, yung palang mga kaguluhan sa mundo, sila palang may gawa. Para pag magulo kasi para maintindihan ng mga tao, pag magulo, gusto ng Amerika yan. Dahil makakapagbenta sila ng mga armas, sasabihin lang, kita nyo, magulo dyan, kailangan yung ganito. Ganyan ho. Kaya nga, nitong huli lang nabisto. Lalo na ngayon na pabagsak ang ekonomiya ng Amerika. Kaya ganyan tayo sinusulong sa giyera mga kababayan laban sa China na makapagbenta ng mga armas. Pinautangan nga ng mga kanunang $500 million na mga armas itong si Bongbong Marcos. Kasi sinasabi nila, bibigyan namin kayo ng 500 million na aid, yung pala pambili ng armas. Kanila din Ang gagaling. problema, hindi rin magkatotoo kasi nga, kumbaga sa OPM. Ang binabanggit kasi ni Sir Jay, historical yon. Ang Al-Qaeda per se, ang pinagmulan po niyan, Amerika ang nagtayo niyan. Even ang Abu Sayyaf. Ginagamit sila sa proxy war. Kung saan ang Russia may interest, papasukan nila yan, maglalagay sila ng mga hukbo. Sila mag-train, sila magpinas, pag hindi na nila makontrol, dudurugin nila. Kunwari sila ang nagsalba. Kaya yung mga malalaking teroristang pumapasok sa Pilipinas, nanggagaling din yan sa network ng Amerika. Kaya yung kaguluhan na binabanggit ni Sir Jay, bakit may tagagawa ng bomba ang CIA sa Mindanao na nakabase sa Davao? Sapagkat Davao is a political and economic center that can create a trigger momentum doon sa kaguluhan na pwede silang pumasok. Kaya nandito po mga malalaking taga-bomba ng Al-Qaeda at ng mga Jemaah Islamiyah, yung GI. Yung pagkauhaw nila ng mga pulis noon sa panahon ni Pinoy sa $12 million na reward na na-put up sa mga rogue forces ng Jemaah Islamiyah. Yan din po ang history na binabanggit ni Sir Jay. At alam ni Rodrigo Duterte yan. Kaya nilabanan niya ng Pilipinas ay huwag gawing laboratorio ng premeditated and planned terrorism campaign ng Amerika na sila din ang may pakana sa kanilang negosyo sa war industrial complex. Si Pastor na damay po dyan sapagkat sa kanyang close association kay Rodrigo Kasi Duterte. gusto ng Amerika lumuhod si Digong. Yun talaga yun. Akala nila by means of panggigipit kay Pastor Kibuloy, Compromise. luluhod si Correct. Duterte. Tama. Ang alam ko si Duterte hindi lumuluhod kahit sa babae. Tapos sa kanila pa. Di ba? Pwede ko ba ikumpleto, no? So, Sige po. yung case ng Amerika. So, nag-file ng cases ang Amerika against Pastor. Kasi gusto natin sagutin bakit ba't obsessed ang Amerika kay Pastor. So, dahil sa racism nila, hindi nila kalain na ang Pilipino ay pwedeng ganun ka-successful sa Amerika. At saka, nakakakuha siya ng tax-free, no, na mga tithes. So, dahil doon, nag-file sila ng trumped-up charges against Pastor kasi akala nila titiklop kasi Pilipino. Hindi nila akalain, lalaban pala si Pastor. Tapos maganda yung legal team niya, may laban sila. Tapos yung mga witnesses nila, kasi nga puro kasinungalingan, madaling-madali lang ito panalunin. But that was years ago. Inurong ng Amerika yung court hearing. Pero this year, hindi na nila mauurong. November yata. November. Doktor, ano? Yes, November. Naurong na naman. May. Okay. So, sino ang nag-urong? Si Pastor? Prosecution yata. Amerika na naman. Never nagpaurong si Pastor. Laging Amerika ang nag-urong ng kaso. Kasi si Pastor is eager to face everybody in court kasi nga puro kasinungalingan yan. No? So ito yung sana naintindihan ninyo kung bakit obsessed ang Amerika sa paghuli kay Pastor. Kasi pag nagumabot sila sa kaso, sa court,
mapapahiya ang United States of America sa isang Pilipino. But Bongbong Marcos has already handed over a Filipino citizen to the USA. Traidor ang Bongbong Marcos na yan. At ang pinagtatakpan po nila dyan para ikapital si Pastor ay hindi mapapansin ng Pilipinas na nagkakaroon na po ng deposito ng mga war armaments na illegal. Nuclear ang iba dito sa ating bansa sa loob lamang ng 2 taon ni Marcos Jr. No inspection, no transparent report, and no updates. At Yung- mahigpit yung na EDCA. pinagbabawal Bawal ng mo konstitusyon. pusihin. Yes, bawal yon. And kapag napatunayan yan for inspection, yan po ay pwedeng ikaso kay Marcos din. Karagdagang, ang tawag naman po dyan, andyan si Atty. Torion, culpable violation of the Constitution. Paglabag sa provision ng Constitution, laban sa paggamit ng mga armas nuklear o pagpapalaganap sa ating bansa. So para matabunan ito, ang ginawa niyang compromise sa Amerika, ginagamit niya sa pastor sa displacement theory. Lahat isasisi kay pastor as a pastor is the creator of all problems na dulot ng kanyang kabulukan sa mga desisyon ng kanyang pamahalaan. At dahil pinag-uusapan na natin kung ano ang labag sa batas, bilang panghuli na rin, katanungan po sa ating panel, napag-usapan natin dahil meron nga lulusob muli dito sa Kingdom of Jesus Christ sa mga policemen. And naniniwala tayo na meron pa rin naman na mabubuti sa ating mga kapulisan. Pero meron tayong panawagan sa kanila, sa ating mga kababayan na nanonood ngayon na lalong-lalo na po sa mga kapulisan na susunod po sa isang unlawful order. Ito po ay masasabi natin, nagiging private army na sila. Ito ating mga kapulisan. Panawagan natin sa kanila. Kung maaari, tumindig sila sa tama at hindi maging sunod-sunuran nitong mga bangag na naupo ngayon. Huwag sana sila paggamit sa mga nasa itataas. Na sakali man kayo susunod sa mga illegal na order mula sa inyong mga general o sa mga opisyal. When you follow an illegal or an unlawful order, you cease to be a police for the people, but you become a private army from the one who commanded you. Hindi kayo private army ng sino man, kayo ay police para sa bayan. Kung utos ng isang tao na i-oppress ang isang simbahan tulad ng Kingdom of Jesus Christ, bombahan, tapunan ng granada, sirain ang mga gate, dakpin ang sinuman na mag-resist. Hindi na ayon sa batas, yan ay illegal na. Huwag natin hayaan na ilihis ng gobyerno ng Marcos administration ang totoong issue po at alam po yan ng bawat Pilipino. Ang challenge po na magpa-hair follicle drug test mula sa independent medical practitioners na hindi po mababayaran. At di namin patatawarin ang gagawin ng gobyerno ngayon, magiging mapagmatsyag po kami. Patuloy po kaming tatayo para sa aming karapatan. Bilang panghuli po, kukunin ko muli ang bilang panghuling statement po or reaction muna ng ating mga kasama po. Mula po kay bilang po last statement po ng ating members ng panelists na kung igagarantiya po ng Office of the President, ng Department of Local and Government, ng Philippine National Police, AFP, Department of Justice at ang Department of National Defense. Haharap po si Pastor Apollo Siquibuloy sa mga kaso kung walang extraordinary rendition at hindi makikialam ang Amerika. And this is an official challenge call out in public right now. Yes, sir. At dapat magkaroon ng response dito, written din, and public declaration. Siguro mauna tayo kay Atty. Torion sa kanyang pag-summarize. Attorney? Yes, I would like please. to emphasize, I must also acknowledge that there are also certain forces in the PNP which have been helping us, and as a matter of fact, tumutulong talaga siya, and I think he is genuine in his attempt to help us, But I would like to emphasize also na itong ginagawa po ni Pastor nung bago siya nawala, na naghingi siya ng written declaration from the President, from Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya, PNP Chief Marbil, NBI Director, to promise in writing that Washington will not interfere in court proceedings here in the Philippines, that he will not be extraordinarily rendered. This is reasonable to our mind. Why? Because he is a citizen of the Republic and he therefore deserves to be protected by his President. Okay? So, that he should not be extraordinarily rendered to be submitted to the jurisdiction of the United States of America. It's his right. Karapatan niya yun. At saka ipadeklara lang ng presidente na dapat gawain niya yun ay
Tama yun. Kasi siya po ay citizen ng ating republika, dapat siya protektahan ng ating republika. Kung gusto man ng Amerika na magkaroon ng jurisdiction kay pastor, dapat i-follow yung treaty, extradition treaty, and if that proceeding will be implemented, no, or it will be started, then we will face it, no? So, kumbaga, inuulit po namin ngayon na kung merong written declaration po si Presidente Marcos, si DILG Secretary Abalos, si General Marbil, yung AFP, yung Department of Justice at saka DND, then there is a great probability that Pastor Apollo C. Quiboloy will face the cases against him para po matapos po ito. This is a reasonable request, Pastor Apollo C. Quiboloy being a citizen of the Republic. Ako, Closing statement and reaction. Ako na? Sige. Okay. Mga kababayan, ang issue po na kinakaharap ng Kingdom of Jesus Christ at ng nila Pastor Quiboloy at ng SMNI ay refleksyon lang po ng mas malala at malaganap na panunumbalik ng hindi tama na pamunuan sa ating bayan. Sila lang po ang nakasalang, kung baga sila lang po ang naha-highlight. But they are not the real and only problems here na inaatake. Buong sambayan ng Pilipino po. Pero sila lang pong lumalaban at very consistent silang ipagtanggol ang mga fundamental nilang karapatan at kalayaan. Kaya nagkakaroon sila ng intensified conflict against the abusive and systematic na paggamit ng abuso sa kapangyarihan ni Marcos. Sapagkat yung ibang nabibiktima, tumitiklop, tumatahimik at hindi direktang inaatake kaagad nila Marcos. Kagaya ng ginagawa ngayon sa Davao, sa Kingdom of Jesus Christ at pati na po sa SMNI at mga kasamahan namin po na naninindigan dito sa ganitong kalakaran ni Marcos Jr. So, saan po ito nagmumula? Nagmumula po ito sa isang nabubulok na liderato. Liderato na walang kapasidad na mamuno, liderato na hindi nagre-reflect sa totoong sentimento ng mamamayan, liderato na tagapagtaguyod ng panunumbalik ng kurakutan at pangungulimbat sa loob at kaba ng bayan, liderato na insensitive at walang pakialam kung nalulugmok sa gutom at kahirapan ng mamamayan, liderato na walang competence at integrity at lideratong inaabuso ang kanyang akses sa kapangyarihan at batas. Yun po doon ang gagaling yun. Kung bakit ito naging isang malaganap na problema. Kaya kami tumatayo sa gabing ito, hindi para i-destabilize ang ating lipunan, kung hindi para ituwid at ibangon ang mabuting pamamahala. But we cannot achieve and redeem our country into having good governance kung hindi natin tutumbukin ang problema. Ang problema ng kagutuman, paglaganap ng kahirapan, malala at maruming laro sa politika, abuso sa batas at kapangyarihan, kawalang katarungan at justisya sa mamamayan, at ang pagpayag na manumbalik ang pangingialam ng mga dayuhan lalo ng Estados Unidos, at ang panunumbalik ng abusadong mga nagkokontrol ng yaman at kapangyarihan ng bayan na mga malalaking pamilya, ang pinag-uugatan ay isa ang sentro. Bulok at palpak ang naihalal na Pangulo at nakaupo ngayon. Yun ang dapat tumbukin ng problema natin kung bakit tayo nakikialam tungkulin ng mamamayan yan sa kanyang bayan. maiksi lang po ang aking sasabihin. Mahaba ang pasensya ko. Mahaba ang pagtitiis ko. Pero simulat sa pool nung ako'y magkamalay, isang bagay lang ang hindi ko pwedeng palagpasin. Personal man o sa lipunan o pagiging Pilipino o pagiging mamamahayag. Pagka na-involve na sa drugs, magkaaway tayo, lunod patay.